Daming lakad ngayon, pero priority na lang. Unahin ko na yung pinaka-priority. Workout muna tayo. Baka sa gate! Paano ba kayo magsara ng magtupi ng center stand? Yun ako nga kung parehas tayo. $12,000. Hindi ako punta Marikina. $12,000. Kalimutan ko na tuloy. Ilan yung start, pero hindi naman malayo pupuntahan ko, so it's all good. I-scrape ko nga pala yung ano ko. I-scrape ko yung aking step nut. Ginuhitan ko una vertical. Horizontal pala. Pero since na sinundo ko si teacher kahapon, pakarami naming karga. Halos dulo na lang ng step nut maapakan ko. Importante din pala yung vertical kasi tawag na ito. Dumudulas yung paa ko papalayo, palihis. Kaya pala ganon yung mga ng step nut, kumbaga para sa tuldok. So ginawa ko yung and I can feel right now na meron na siyang traction papalayo. Ang next ko na lang is sabi langaw pumunta sa mata ko sarado na natin yung visor. Ang next project ko naman ngayon is ano nga ba? Yung preno sa likod, palitan ko ng brake shoe. Siguro try ko muna linisin. Project kasi ako sa bahay ngayon. Pa-project ako ng pole ng sabitan ng kuryente kasi sinasabitan namin ng kuryente is ang hina ng preno, buto. Dati pa naman pambato ko yung preno sa harap. So ngayon yung sa kuryente, sabitan, gumawa ko ng pole, bakal ng klaseng pole ba 'yon? Gumawa ko ng PVC, hindi PVC, GI pipe 'yon, GI pipe. 2 inches. Tapos meron siyang gauge mga bag gauge niya. Parang tatlo pagpipilian ko, yung gitna lang kinuha ko. Kaya pag yung pagkaka-welding mo medyo matapang, nabubutas Pero sabi ko okay na yan. Ang mahal ng yung makapal ng gauge 2,000, ito 1 plus lang. 20 feet na yon, 2 inches. Ayan. So natapos na yung welding, spot, ganyan. Baka bukas magano na ako. Hahalo ng semento. Para magawa ko yon, wala akong kasi nahiram penge yung yung bareta ko Alam niyo naman, nahiram penge. So yung bareta ko, actually pang barbell ko yon, meron akong solid bar. Inano ko yon, pinangbaon ko yun sa duyan, wala na yung duyan wala na kaming maliit na bata ngayon. So binunod ko ulit, sakto yung height niya. Kinonvert ko sa bareta kasi meron akong putol na itak na pang kusina. Yun yung ginawa kong pang tawag nito. Yung pantusok sa lupa ganon, para para pag nagtusok ka sa lupa, para ka nagpipiko, alam mo yun, yung ganon. So saan ba tayo? Nakaliwat. Unahin ko kaya yung itlog. Tingnan mo, may cash ako dito. Unahin ko na nga lang itlog. At least yung itlog lalagay ko pa dito sa ko
O, traffic yan lang. Traffic pa masinag. Linggo? Traffic? Huwag na. Punta na ako. Gym na ako. Mura lang sa Marikina eh. Meron kaming suki doon na ano na try natin. Bigyan natin ng chance. Baka dito lang yan eh. Feeling ko, bakit linggo traffic? Mga tao, mga nagpupunta sa mall, ganyan. Talaga. Sarap mag-almusal ng itlog. Tanghalian itlog, hapunan itlog. Mura na itlog sa kanya, wholesaler siya. Oo nga, layo. Ayan. Layo ng ano niya, traffic niya. What's going on? Hindi ako makapunta sa bike lane kasi andyan yung pedicab, tricycle, jeep. Leto yan. Isa nga, ano pa eh. E-jeep pa eh. O yan, tricycle oh. So, pag bumalandar yan, hindi ka na maka-overtake. Try natin dito. Ay, may napanood ako na, ano, na shorts sa YouTube, sabing ganon. The difference between filtering and splitting. Ang filtering, yun yung naka-stop yung traffic light. Nakamotor ka, naka-stop yung traffic light. Tapos malayo ka sa unahan, aabante ka in between sasakyan. Yun ang filtering. Ang splitting naman, umaandar kayo, matulin kayo, hindi necessarily matulin, pero umaandar kayo sabay-sabay. Pero you go in between sa sasakyan nang umaandar, yun daw yung splitting. Yan, so magkaiba pala yun. Hindi ko lang nalaman. Dito sa Pinas, alam ko, may tawag doon eh. Kalimutan ko na. Singit. Singit. Yan, tulad nyo, sumingit siya. Oh. Yan, ganyan, singit. O, yan, di ba? O, tulad yan. Singit tayo dito. Yan, singit, ganyan. Oo. Mga kakaliwa pala to. Ayan ang hina ng preno sa likod. Ayoko naman palitan yung preno sa likod kasi hindi pa siya pudpod. Mukhang matagal siya mapupudpod kasi siya nga yung type na matagal mapudpod pero mahina. Yung malakas naman na preno, mabilis siyang mapudpod pero malakas. Alam ko parang 2 months lang pudpod ka agad eh. Tapos mapulbos siya. Pero sulit naman, lalo na pag malinis. Sulit, maganda yung traction ng brake pad. Dati pang backup yung harap. Pero in fairness, lumakas na yung harap Baka kailangan ko lang linisin yung likod. Sige nga, linisin ko. Kailangan mo talaga schedule yung araw mo para marami kang magawa Speaking of, dun sa group ng namin, ng e-bike, may nag-comment doon, sabi niya, yung mga nakamotor daw, mga naka 2 wheels, gumagamit ng bike lane, sabi niya. Sabi ko ako, gumagamit din naman ako ng bike lane. Pero pag may nakita akong bike, tatabi ako. Lalo na pag ako mabagal o ako hindi kasya, bike kasya, tatabi ako para raanin ko siya. Or yung at least yung speed ko, mas mabilis sa bike or kasabay ng bike. Kasi mabilis naman nakabike dito
Ako, hindi naman matulin magpatakbo eh. Ganon. In other words, anuhan mo siya. Or, kung ako matulin, yung bike mabagal, pasensyahan. Linya niya yun eh. Di ba? Huwag mo siyang i-overtake na mapipiligro mo yung ano niya, safety niya, ganon. Tayo lang yung nakikisingit. Ganon. Kumbaga siya yung nasa tama. Ano lang. Kaya nga nakalagay dito sa sa Antipolo, dito sa kalsada, share the road. Oh, ano 'yon? Para sa mga siklista 'yon. Alam ko nagba-bicycle din si yung mga mayor ng Antipolo kaya siya sa dito. Maganda yung kanyang bike lane. Ang talagang joke na bike lane is yung sa Marcos Highway. Pakalapad-lapad ng highway at ang bike lane niya nandoon sa gilid kasabay ng pedestrian. Okay yun kung pantay. Hindi, pang siya pang BMX. Alam mo BMX, yung maliit na bike, yung ginagamit sa bundok. Ganun. Pang adventure. Ganun. Maliit, magaan, pwede mong irampa-rampa, ganun. Kasi hindi pantay eh. Kailangan mo rumampa-rampa sa mga sa mga tinan niyo yung sa kanan ko. Yan Oh. Okay lang yan kung hindi ka nagmamadali, pero pag nagmamadali ka, hindi siya viable. So 9 out of 10 baka 99%. 1% lang ang in my experience tagal-tagal na nagbabike eh. 1% lang ang magbabike lane doon sa sampa sa gutter. And isa ako doon sa 1% na yun, tinry ko pero hindi talaga viable. Kahit hindi ka nagmamadali, sisirain ko yung ko eh. Kasi mabigat yung mountain bike ko eh. Meron akong carrier, meron akong tubig, tapos hindi naman high-end yung mountain bike ko eh. Pag nirampa-rampa ko yan sa ganyan, may mababasag na bearing dyan eh. Kaya hindi siya viable. Maging ito na ba? Nice. Okay. Nice. Diba? Pwedeng magpaabante yung pulis. Kasi may kaliwa, may diretso. Pag nag-stop itong diretso, di nakakasan na itong kami. Ang ganda ng helmet ng lalaki, LS2, yung babae, RNR. Parang kami ni teacher. Yan ganyan tawag dyan, override. Right stop pa. So isa pa sira yung counter dito sa Masinag. Sira yung counter ng traffic. So nasagot ko na yung tanong ko, bakit ako lagi nakayukog? Kasi nga binabali ko yung siko ko. Kapag nag straight body ako, dumiretso yung siko ko. Yan baka naman pwede. Magli-lean forward pa rin ako. Kasi dapat bali yung siko eh. Hindi pwedeng yung siko nakasampay. Yan, dapat bali yung siko para relax. Nga kung pwede. Yan natin Paralan natin yung posture ko Kasi I find myself na na nakasubsob most of the time. Parang yun yung ideal eh. Parang sabi ko pa dati, bakit yung mga CBR, yung mga mga matataas ang CC nakasubsob? Yung pala yun, aerodynamic, ganyan.
Saka ano, ideal siya. Hindi ka mangangalay. Pero yung mga easy rider, putang ina. Pero yung mga easy rider, di ba relax yun? Mataas naman yung manibela noon. O, tama ako. Taas naman yung manibela. Ang ganda sana kung meron kayang ganon. Gusto kong merong temperature ako sa hub ko at saka sa sa ECU Ganon. Tapos yung halimbawa ECU Meron akong switch dito. Meron ako kasing blower sa bahay, yung blower na pangdahon. 21 volts yun na di battery. Pwede kong i-convert pang ihip ng cooler ng ECU ko. Pero ang ingay niya. Ang lakas yung blower. Tinry ko nga bitbit ko na dito yung yung pang COVID ng temperature. May ganun si teacher Bitbit ko na para pag mainit, itatry ko ganyan. Kapag paahon, ganyan. Tatry ko kung ilang temperature. Tsaka kung alamin ko anong safe na temperature. Kasi the hotter the temperature ng hub, tsaka ng hub tsaka ng ECU, mas malakas daw sa battery yan. Kaya pala hindi pare-parehas yung konsumo ko ng battery kasi ang standard ko 8 kilometers per volts. Ito, nung huling biyahe ko 6 kilometers lang. O sa 120 kilometers lang ang ko. Hindi pa rin masama kita mo, buti na lang hindi ako nag-shorts tsaka nag-rubber shoes. Na decision pala akong diretso na lang bumili ng itlog. Mura itlog sa binibilang ko, 240, 230, ganyan. Pero malalaki na, per tray yan May 220 pa nga Wholesaler sila.